Oo, merong isang ale, mga bossing. May isang ale na makapal ang muka. Sa sobrang kapal ng muka, hindi nila maramdaman yung kahihiyan. O, itong babaeng to ay walang kahihiyan. Ipapakita ko sa inyo kung sino. Ayan, pasok. Ayan si Madam na... Ito, napakabait nito. Sobrang bait nga nito eh. Sobrang bait nga nito. Kulang na lang to magkaroon ng pakpak to. Oo, sobrang relihiyosa din ito. Nanggaling ito sa eskwelahan ng mga, ng mga madre. Kaya ako magsalita siya para madre. Kaya lang ito pag nagsalita ito, mga bossing, hindi marunong ito magsalita pag walang kodigo. Magbibigay na nga lang ito ng comments sa mga bagay-bagay. Kailangan may kopyahan pa. Tapos gusto nito maging presidente. Okay ba sa inyo yun? Patigas din ang pagmumukha nito, no? Gusto pa maging presidente ng hinayupak na ito. Hindi nga nito maipaliwanag yung tawag dito, yung kanyang insertion. Natatandaan niyo si Katunying. Sinabi ni Katunying na laking taka daw niya. Bakit may insertion? Ito si Madam Risa. Ha? Oo, may insertion. Nagulat din daw siya. Oo, so ngayon inilabas niya. Sabi niya may insertion si Risa, ganito yung halaga. Tapos nagalit to si Ating. Sabi ni Ating, wala akong insertion. Meron daw siya. Hindi insertion yung tawag niya eh. Meron daw siyang iba yung tawag niya. Nakalimutan ko na yung tawag dun. Oo, parang mas legal siya, mas magandang pakinggan yung tawag, pero parehas pa din yun. Amendments pala. Wala daw siyang insertion, meron daw siya amendment. So ngayon pinahiya siya ni Franklin Drilon. Ito kaalyado nila to, dilawan tayo na. Sabi ni Franklin Drilon, naglolokohan pa tayo, galing din ako dyan sa Senado. Yung insertion, saka amendments, iisa lang yun. Parehas lang yun. So ito nagalit to, sabi niya wala akong insertion. Pinakita ni Katunying. Sabi fake news daw. Sabi ni Katunying, huwag mo kong sasabihin fake news. Hindi ko naman sinabi na magnanakaw ka eh. Oo, bakit kasi nagre-react ka kagad ng ganyan? Nang sinabi ko lang, may insertion ka. Ito inilabas ngayon yung ebidensya. Putragis, may insertion nga. Meron siyang insertion na lumagpas din yata ng 1.3 bilyon eh. Oo, at yung mga insertions na yon nung inisa-isa, putya, may mga flood control projects. Ang matindi. May lumabas pang isang listahan. Doon sa listahan na yun, lumalabas na siya yung pinaka-konting request. Di ba? Lumabas doon na si Amy Marcos ang pinakamaraming request, si Chis Escudero ang daming request. So ang balita na yun, actually bilyonaryo yung nagbalita nun. Parang pinalalabas ng bilyonaryo na itong mga kandidato na ito, ang dami nilang request. O yung ipinaliwanag natin, yung request pala, hindi naman pala masama yun. Maganda nga yun eh. Kasi yung request pala, dumadaan yun sa Kongreso at saka sa Senado, hindi siya katulad ng insertion. O kasi yung insertion, yung BICAM na lang ang nagdidesisyon ng maglagay ng mga insertions na yan. Pero kapag nag-request ka pala, halimbawa meron kang 1,000 request, ibig sabihin ganun karami yung proyekto na gusto mo. At yung proyekto na yun, nakalista yun sa GAA. Nakalista yun mismo sa NEP, sa National Expenditure Program. O kumbaga nagre-request ka ng mga programa para sa mga mga constituents mo. Ngayon kung ikaw meron kang 1,000 request, ibig sabihin 1,000 serbisyo yung ibinibigay mo sa constituents mo. O alam nyo ba na itong si Risa, isa lang request niya? Isa lang. Oo, doon sa listahan na yun nag-circulate naman yung listahan na yun, sa bilyonaryo galing yun. Isa lang yung kanyang request. Tuwang-tuwa yung mga aliporis niya. O kita nyo, sasabihin nyo corrupt, tas isa yung request, gago. Putangin na yan. Parang lumalabas din yan nung nakaraan, hindi ba? Nagkaroon ng mga comparison. Itong si Risa Ontiveros, ilang taon na tong senador? Magdo-12. Magto-12 years na itong senador. Matatapos na nga yung termino nito, yung dalawang term nito sa 2028. Kaya nga nagbabalak na tumakbo ng presidente. Sa 12 taon na yun. Napakakunti lang nung kanyang naipasang batas. Ang naipasa niyang batas, tila mo, parang wala pa 40. Samantalang si Robin Padilla, sa kanyang 3.5 taon, 4 na taon, meron na siyang benching ko yata ng mga naipasang batas. Napa-approve na batas. Chinek din yung kay Senator Bongo, ganun din. Actually, nung tiningnan nga, mas marami pang proyekto sa kanya, si Lito Lapid. Ang ingay-ingay nito, walang proyekto. Kaya naman pala walang mga naipapasang batas ito, puro reklamo lang. Yun nga lang requested project, iisa lang. So ibig sabihin, wala kang nasa isip na na proyekto, programa para sa advokasya mo. Isa lang ang request eh. Ngayon, sa isang request niya, imagine niyo isa lang yung kanyang ni-request na nasa National Expenditure Program. Pag check mo, meron siyang napakarami na mga insertions. Anong sabi ni Loren Delegarda? Kung importante, yung insertion mo, sana inilagay mo sa NEP. Bakit hindi mo inilagay sa NEP? Importante naman pala yung mga flood control project na pinondohan mo, di umano. Bakit hindi mo inilagay sa NEP, di ba? So doon mo palang makikita na ibang klase rin ng utak nito. And aside from that, mga bossing, itong aling ito, di ba, di umano ha. Noong siya ay tumakbo bilang senador, sabi nila ginamit daw niya yung pera ng PhilHealth para sa kanyang self-propaganda. O yung parang ginagawa ngayon nung sa Department of Tourism si Garcia. Si Gwen Garcia, hindi nanay niya yun eh. Yung anak si ewan ko kung sino yung DOTR secretary niya, wala namang kwenta yun. Ganun din ang ginagawa niya. Self-promotion, pinopromote niya yung sarili niya gamit ang pera ng taong bayan, puro mukha niya yung nilalagay na tourist destination, putang inang yan. Ganun din ang ginawa nito, di umano, may mga may mga tarpaulin sa mga bus na nakalagay Risa Ontiveros tapos PhilHealth. Di umano ginamit daw nito yung pera ng PhilHealth para sa kanyang self-promotion, para sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Marami daw pera yun, billion din daw yun. Ngayon pinasosoli sa kanya yun, sinuli na ba niya? Wala pa, hindi ba? Tapos yung mga lumalabas na bali-balita tungkol dito, yung alias Rene. Aside from alias Rene, yung hearing nung sa War on Drugs, yung kay Kian De Los Santos, yung kidnapping. Yan yung mga kinaharap nito. So linis-linisan, bait-baitan, putragis yan. Sabi ko nga mahihiya talaga si Satanas sa mga ito. Mahihiya talaga si Satanas. Ang babait nito sa Facebook, ang babait nito sa mga social media accounts nila, self-righteous itong mga to. Sabi ko nga
Sa sobrang linis nitong mga to sa social media, kung merong langit ang social media, mauuna. Mauuna sa langit yung ano nito, yung kanyang social media account. Pero sa totoo lang, ang dami mga kinasangkutan din itong aling ito at lahat yan on record. Lahat yan naibalita na at lahat yan makikita mo sa mga comment section every time na lumalabas yung pagmumukha na yan. Nakalagay yan dyan. Hindi niya pa nasasagot yung mga yan. Oo, hindi niya pa nasasagot yung mga yan. Ngayon, tinanong siya rito sa isang interview at sinabi nga, Slayer daw siya. Slayer daw siya ni Inday Sara. Pakinggan nyo ha yung tanong nitong ulol na taga-media na alam naman natin na lahat ng ito propaganda. Ma'am, despite the many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? Tingnan mo yung tanong, despite daw nung impeachment, nung ICC, nung kung ano-ano, do you think you can slay her? Oy, alam mo, kung si Bongbong Marcos ang ginanito, o kaya si Inday Sara yung ginanyan, do you think you can slay Bongbong? Kung si Inday ang ginanyan, nako, ano na naman yan? Grounds for impeachment na naman yan. Iimbestigahan na naman yan ng DOJ, ng NBI, ng Ombudsman at kung sino-sino pang mga self-righteous na mga ahensya ng gobyerno. Kasi when you say slay her, papatayin mo siya. Kung gagamitin natin yung logic ng mga tanga, yung logic ng mga dilawan, ng mga ng mga pulahan, ng mga abnoy, yang ganyang tanong, pag sinagot mo yan, naku po, ano yan, death threat na naman yan. Di ba? Death threat yan. Natatandaan nyo sabi ni Inday Sara. Plano akong ipapatay ng mga yan. Huwag kayong mag-alala. Pag ako namatay, may kinausap na rin akong tao para patayin sila. Takin mo pag ako namatay, pag may nangyari sa akin masama. So, conditional yun. Antakin mo, kasama yun sa grounds for impeachment. Di ba? Pero pag si Risa Ontiveros tinanong, can you slay Inday Sara? Putsang ina, sumagot siya. Yes. Putsa yan. Bakit pag kasi Inday Sara pwede yung ganyang mga salitaan? Di ba? Pero bobo rin kasi yung nagtanong eh. Sabi nung nagtanong, can you slay VP Sara? Anong sabi? Buti nga yung co-host sumagot eh. Politically. Kasi tatanga-tanga to eh. Sasagot na sana siya. Hindi ba? Pero tingnan nyo, ngiting-ngiti siya. Tangina, proud na proud siya sa sarili niya. Feeling niya talaga, lakas-lakas niya. Sige. In a manner of speaking. Of course, in a manner only. In a manner, di ba? Pag sa kanila, nag-a-apply yung in a manner of speaking. May ganun sila. Oo, pag sa kanila, nag-a-apply yun. Pero pag kay Inday tinanong yun, tapos sumagot si Inday, sasabihin na naman nila, they ask Inday if she can slay, let's say for example, ito si Risa. Can you slay Risa? Yes, I can slay her. Pag gumanon si Inday, putsang ina, sasabihin na naman nila yan. Death threat na naman yan. Impeachable offense na naman yan. Ang inan mga self-righteous, mga hayop na ito, kala mo naman eh. I believe the opposition can slay even her candidature. And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting because it's only if we unite that we will have a fighting chance. So ibig sabihin, wala kang tsansa. Wala kang tsansa. So tinanong, ikaw mismo, can you slay yung kanyang pagiging presidente? Kaya mo ba siya? Sa sarili mo, hindi mo kaya, ma'am. At kahit magsanib puwersa kayo, hindi nyo talaga kaya. Kasi tingnan mo si Inday Sara tatahitahimik lang. Ang dami yung mga ibinabatong mga propaganda kung ano-ano, mga impeachment kung ano-ano. Pero nakikita mo ba, gumagalaw ba siya? Nakita mo ba yung mga kapatid niya gumagalaw? May nakatakdang impeachment nung nakaraan na biglang nag-back out yung endorser na congressman. Nakita niyo umepal yung mga Duterte para mag-endorse ng impeachment na yan ni Bongbong? Hindi. Bakit? Nakita mo, isa pa. Nakita mo si Inday Sara pagdating sa impeachment. Is she trying to stop the impeachment? No. Kasi nga, alam ni Inday Sara, she can slay all of you. Figure of speech lang yan she can slay all of you. Yung mga political careers nyo, pinatay niya na yan noon pa. Yung mga Duterte, pinatay na yung political career ng mga buwakan ng inang mga dilawan. Kaya nga may 8 diretso eh. Yung wawalong kandidato ninyo, putang ina nyo, wawalo na nga lang yung kandidato ninyo, wala pang nakalusot kahit isa. Maswerte ka nga eh. Maswerte to. Kasi noong 2019, simula, nag-ingay lang yan, 2016 hanggang 2019. Nung 2019 to 2022, tahimik na yan. Hindi na siya bumabanat sa mga Duterte kasi alam niya, delikado yun. Nung nanalo na siya, diretso na siya ulit sa pagbanat sa mga Duterte. Pero nakikita niya si Inday Sara, ini-stop ba niya yung impeachment? Hindi, because she's ready. She's ready to kill it. Sabi nga niya, I want bloodbath. At saka pagdating dyan sa 2028 elections, hindi niyo siya kaya. Kasi kung kaya niyo siya, di sana hindi niyo siya pinai-impeach. Kung kaya niyo siya, sana hindi niyo siya sinisiraan ngayon. Kung kaya niyo siyang talunin, sana hindi ka nagtatawag ng unity, kakain ka ng suka. Kakainin mo yung suka mo, mantakin mo, isinukan niyo na yan. Never again to martial law. Ang daming pinatay na mga kabaro nyo nung martial law, gigil na gigil kayo. Si Eta Rosales nga, putyang na mamamatay na lang. Hindi pa siya nakakabawi sa mga Marcos. Tapos ngayon kakampi nyo na. So kakain kayo ng suka. In order for you to have a fighting chance, kailangan yung kainin yung mga itinain nyo na. Paano kayo mananalo kay Inday Sara? Igigil na gigil na taong bayan. Paano ka mananalo kay Inday Sara? Wala kang ginagawa para itong administrasyon na ito. Kasi sinasabi mo na kailangan mong makipag-unite sa administrasyon na ito in order for you to defeat Inday Sara. So kahit magnanakaw tong administrasyon na ito, magpipikit mata ka para lang matalo mo si Inday Sara, di wala kang kwentang tao. Akala ko ba makabayan kayo? Akala ko ba para kayo sa bayan? Nagnanakaw yung administrasyon tapos hindi kayo tapos hindi nyo sila pinapanagot, tapos gusto ninyo talunin nyo si Inday Sara para syempre pag nag-unite kayo ng mga yan, di tuloy-tuloy yung pagnanakaw niyan. Imaginein mo, kung ito si Risa Ontiveros ang ginawa nilang standard bearer, siya ang standard bearer ng mga dilawang ulol at siya din ang standard bearer ng mga ng mga pulahang tanga, mag-merge sila.
Ang sentro ng ano ngayon ng investigasyon na kay Bongbong Marcos. So you're willing to unite with Bongbong Marcos na di umano magnanakaw? Para lang patayin niyo si Inday Sara, para lang patayin niyo yung chance ni Inday Sara maging presidente. Ay my goodness. Panis. Oo, wag niyo nang pangarapin pa Risa Ontiveros. But if we unite, and if we campaign smarter, if we reach out, Paano yung campaign smarter? Smartmatic ba yan? Ha? Para napapahiwatig ka na, mukhang mag-smart magic kayo At saka paano yung campaign smarter? Ano yan? Bibili nyo ba lahat ng mga putante? Again, Risa Ontiveros, Visayas, Mindanao pa lang. Visayas, Mindanao pa lang overwhelming ng support sa mga Duterte. Naiwanan na-neglect ang Visayas, Mindanao simula naging presidente si Bongbong. You expect that the people that hated the Marcoses too much ngayon, if you merge with them, you think you will win? Ang dami ng mga loyalista na hindi na loyalista Di ba? Tingnan nyo, si Chavit Singson, Ilocano yan. Si Respicio, Ilocano yan. Si Mamba, Ilocano yan. Do you think these people will campaign for whoever Bongbong Marcos is going to yung kanyang ikakampanya pagdating ng 2028? Walang solid north. Kung gusto niyo manalo, makikipag-tsuktsakan kayo sa mga pulahan para lang manalo kayo, wala na Wala na silang kapangyarihan kasi the very people that helped them sa norte, yun din yung mga tao nagfa-file ng impeachment against them. Bopuls talaga to Tsaka isa pa, alam mo kung merong may tsansa para manalo or sa mga dilawan, si Leni Robredo yun. Kung meron sa mga dilawan na may fighting chance, at least hindi mananalo, pero may fighting chance. Si Leni Robredo yun. Hindi ikaw. Sino ka ba? Ano na bang naitulong mo sa bayang Pilipinas na significant na hindi ka nila makakalimutan? Buti pa si Leni Robredo kahit paano gusto niyang gawing rosas ang bukas. Pero ikaw wala Wala talaga, madam. Muntik ka na nga hindi manalo. Hindi ka nga pumapasok sa top 10 top 5 man lang Tapos gusto mong maging presidente ng Pilipinas? accompany, listen to, hear, act on what Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years. We can slay her. Weekend Slayer, lakas. Bilib na bilib kami sa tapang ng apog mo, madam. Bilib na bilib kami sa tapang ng apog mo. Kailangan mo nga, hindi ka nga manalo nun, kailangan mo nga ng tulong nila, kaya ka nanalo Tapos ngayon, you can slay her. Di wow, hindi maganda yan, tama yan, tumakbo ka para malaman mo. Total, hindi kasi wala naman siyang ibang tatakbuhan talaga. Kasi pag matatapos na yung kanyang termino sa 2028. So, gusto niya talagang maging tumakbong presidente. Alam naman ito, hindi siya mananalo pero ang gagawin niyan, kukuha lang yan ng campaign funds. Kukuha lang ng campaign funds. There's no way na na mayroong mananalo or may tatalo kay Inday Sara. Wala, kahit sino, kahit patakbuhin mo pa si Superman. Kahit patakbuhin mo si kahit sinong patakbuhin ninyo, kahit isa lang ang patakbuhin ninyo, magsama-sama kayo, wala. Wala sa OFW pa lang, hindi na kayo mananalo Ginawa kang tanga sa Cebu, natatandaan mo umating kayo ng Cebu, putsang ina, pagdaan mo sumisigaw ang tao Duterte, tapos hindi ka na nga nagpunta doon sa Sinulog ba yun? O Sinulog Festival diyan sa Cebu. Sinulog ba yun? O basta yun, yung si Santo Niño sinasayaw-sayaw. Di ba last year nagpunta kayo doon? Ginawa kayong tanga ng mga taga Cebu, sinigaw-sigawan kayo, di ba? Sabi Duterte. Kaya nga doon ka na lang sa Tondo nagsayaw-sayaw ng ng Santo Niño kasi alam mo mapapahiya ka. Pagka pumunta ka ulit sa Cebu at sumigaw ulit sila ng Duterte doon, putang na mapapahiya itong mga ganitong interview mo. Nagsasasabi nitong ulaga na ito. Position fragmented at the moment? It's not that it's fragmented, it's that we need to consolidate now even more than we were able to in 2022. I think we did so more in the midterms. Ulul. Nakuha mo ba yung ibig kong sabihin, Risa Ontiveros? Noong 2022, si Leni Robredo, sobrang popular. Sobrang popular ni Leni Robredo. Alam mo ba kung ilan lang ang boto ninyo? 14 million. 14 million yung boto ninyo. Now, gusto nyong makuha yung other 14 million ni Bongbong. Tandaan nyo di umano, according to Glenn Chong, hindi daw 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Nakakahiya lang daw kasi na panalo siya by a large margin kay Ontiveros. Ontiveros kay Leni Robredo. Nanalo siya pero hindi daw ganun kalaki. Ngayon ang ginawa daw nila, dinugas nila, di umano sabi ni Glenn Chong dinugas nila para dumikit sila sa boto ni Inday Sara. At ang nakayanan lang nila sa pandurugas 31 million. Madam, isa lang po ang ibinoboto para sa vice presidency. Isa lang. 32 million ang nakuha ni Inday Sara. Saan mo kukunin? Kung meron kayong 14 million ngayon na mga dilawang abnoy, saan mo kukunin yung another 14 million, ma'am? Si Duterte nga, nanalo siya Pinakamalaki na yun nung panahon niya, yung 16 million na boto niya Paano mo tatalunin yung 32 million? Hindi mo makukuha yung other 14 million. At hindi nga sigurado kung yung 14 million na yun. Gusto ka Remember si Attorney Guanzon? Si Attorney Guanzon, dilawan yun. Hardcore na dilawan nun, ayaw nun sa'yo. Ilang Guanzon na mga dilawan ang ayaw sa'yo. Paano ka makakasigurado na makukuha mo yung 14 million ng Pinklawan tsaka dilawan? Nakuha mo ba yan? Tingnan nga natin kung ilan ang boto ni Risa Ontiveros. Hanapin ko lang dito how much votes Risa had last Risa Ontiveros had last
elections. O yan, tingnan natin. Tingnan natin kung kung ilan yung nakuha mong boto. Asa na? O, tingnan lang natin O, tingnan ko lang dito kasi mabait tong kaibigan ko, itong lagi kong tinatanong. Hinahanap niya na kung gaano katagal. Ayan, okay, kita mo nakakuha si Risa Ontiveros ng 25,493,309 votes. Pero alam nyo kung pang ilan siya? Pang-10. Pang-10. Alam niyo ibig sabihin nun? Kasi kung nasa 1, 2, 3, 4, 5 ka, at least contender ka. Bakit? Sigurado ang mga nakuha mong boto niyan, mga nasa 30 million, 30 plus million. Lagi niyong tatandaan lagi niyong tatandaan na sa senador, ang pinagpipilian dyan, 11 o 12. So kaya ka makakuha ng ganyang kalaking boto. Kasi yung bumoto kay Kiko Pangilinan, boboto rin sa'yo. Yung bumoto kay Bam Aquino, boboto rin sa'yo. Ganyan. Kaya baka yun ang pinagmamalaki mo Hindi po isang posisyon lang pinaglalabanan dyan. Sa buong history ng eleksyon ng Pilipinas, ang pinakamalaking boto na nakuha ng isang kandidato na isa lang ang binoboto, Vice President na Inday Sara at 32 million. Kung hindi ka nga nag-number 1, kung hindi ka nga nag-number 1 na senador, United pa yan Hindi ka pa nag-number 1 na senador, paano kang mananalo kay Inday Sara na pinakamalaking botong nakuha sa history, buong history ng eleksyon sa buong Pilipinas? Diyos ko po, hindi mo naisip yan? Si Robin Padilla nag-number 1, si Senator Bongo nag-number 1. Yan mga yan, pwede. Oo, kasi sila yung may nakuhang pinakamalaking boto sa buong Pilipinas sa mga senador. Pero ikaw, number 10, muntik ka pa malaglag, mantakin mo, 12 lang kailangan. Tangina kung nautot ka ng bahagya, hindi ka nakapasok. Ang mga pwedeng maging ang mga pwedeng maging presidente, yung mga popular, 1, 2, 3, 4, 5. Pero kung nandun ka sa 10, nasa laylayan ka, ikaw literal na nasa laylayan, wala kang pag-asa. Tangina ng kapal-kapal naman ang mukha mo, kukuha ka lang ng pera, sigurado ako dyan. Hindi, ito opinion ko lang pwedeng mali ako. Pero feeling ko, syempre hindi na siya senador. Wala na siyang posisyon. Tatakbo siya, sana mapili siya. Syempre may mga pondo yan. Alam naman niya, hindi niya ibubuhos yung pondo na yan. Kasi alam niya hindi siya mananalo kay Inday Sara diba? Hindi kumikita ang kabuhayan niya. Pero pwedeng hindi totoo yan ano ko lang yan, spekulasyon ko lang yan. Kasi sa panahon talaga ngayon, kaya nga ang mga Dilawan, si Bongbong, wala pang, kaya nga si Tito Soto nauulol na Kaya ang gusto ni Tito Soto, anuhin na yan ma-impeach na yung dalawa para, yun lang ang pag-asa niya para maging presidente ng Pilipinas Para maging leader ng Pilipinas di ba? Last year, but we need to do so even more for 2028. And So inamin din niya dito, she can slay Inday Sara kung hindi natatakbo si Inday. Siya rin mismo nagsabi na if hindi niya makukuha yung boto na nakuha ni Bongbong, sigurado hindi siya mananalo kay Inday kahit makuha niya yung malabong makuha niya yung 31 million ni Bongbong. Kasi tinanin niyo yung ito si Inday Sara, ito si Bongbong. Yung mga bumoto kay Bongbong Marcos, lahat bumoto kay Inday Sara. Kaya nga nagkaroon si Inday Sara ng 31 million na boto Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday Sara bumoto kay Bongbong Marcos. Kaya nga plus 1 million Yung yung kanyang yung boto sa kanya So ibig sabihin, hindi mo makukuha yung boto na nakuha ni Bongbong Marcos kasi kaya nagkaroon si Bongbong Marcos ng ganung boto dahil kay Inday Sara. Tanga ka ba? Tayo natin, hindi marunong mag-mathematics to, gusto lang kumita nito siguro. Siguro hindi ko sinabi sigurado that's what we're applying ourselves to right now. Any more questions from the floor? Barnaby? President in 2028. I will run if the United Opposition chooses me. If the United Opposition chooses you, nek mo. May pangarap si Tambaluslos, ano ka ba? May pangarap din si Tito Soto, ano ka ba? May pangarap si Leni Robredo nga nag-back out na pero pinipilit ni Kiko Pangilinan na tumakbo. Ano ka? Tanggapin mo ng katotohanan, Risa Ontiveros, balik kalsada ka na naman. Tanggapin mo ng katotohanan. Kung ako sa'yo, sa 2028, mag-congressman ka na lang, mag-party list ka ulit. Doon sa Gabriela ninyo, yung akbayan, ganyan, doon ka lang mananalo. Maniwala ka. Pero sa national, wala na. Huli mo na yan, ma'am. There's no choice yet. It's a work in progress. Yes, there's a process going on. Ayan so siya mismo. Nagpaparinig pa lang siya sa mga campaign funders. Gusto niya ang maging standard bearer pero alam naman natin na hindi siya ang magiging standard bearer.